Pumunta si Pablo sa Derbe at Listra at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Judea at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Mesiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus, kaya't bumagtas sila ng Mesiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia na katayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos ito'y dapat malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan, siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nitong bilang kanya, ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May kwento ako sa inyo. Noong 1846 sa Estados Unidos, nagkaroon ng isang kakaibang operasyon. Isang binata na si Gilbert Abbott. Kinailangan siyang operahan. Pero nung panahong yun, ang operasyon, may tumor po siya, ang operasyon, wala siyang anesthesia, hindi pa yun uso. Pero may isang doktor na si William T.G. Morton. Lumapit sa kanya at binigyan siya ng pagkakataon. Sabi niya, meron akong bagong, may ine-eksperimentohan siya. Parang usok na ipapalanghap sa kanya at pag nilanghap niya yon, wala siyang mararamdamang sakit. At eto na, yung binata na ooperahan, first time, wala pang nakasubok nito, pero nagtiwala siya. Pumasok siya sa operating room, hindi niya alam ang mangyayari, nilanghap niya itong bagong gamot na ito, at nakatulog, natuloy ang operasyon, natapos ang operasyon, nagising at sinabi niyang wala siyang naramdaman.
Mga kapatid, ito po ang kwento ng unang-unang anesthesia na hanggang ngayon ginagamit natin at naiba ang mundo ng medisina dahil dito sa binatang ito na unang-unang nagtangka na magawin sa kanya itong anesthesia na ito. Bakit ko po ito kinuwento? Dahil ngayon sa ating ebanghelyo, sa sinabi ni Jesus, sabi niya, kung kinapopuotan kayo ng sanlibutan, tandaan ninyo na ako muna ang kinapopuotan nito. Alam nyo, diretso si Jesus, na tayong lahat na sumusunod sa Kanya, kapopuotan din ng ating kapwa, ng mundo. Ibig sabihin, hindi talagang madali ang sumunod kay Jesus. Minsan parang ikaw na lang yung naiiba. Ikaw na lang talaga yung sinasabihan ng maraming tao. Pero, katulad nung kwento na unang nagpa-anesthesia, hindi man niya alam ang mangyayari, tayo rin. Tayo ay nagbuo ang ating pananampalataya dahil sa mga nauna sa atin. Ang mga apostol, ang mga inusig, ang mga martir, sila na mga unang ineksperimentohan ng pag-uusig ng mundo. Dahil sa kanila, narito tayo. Dumaan sila sa hirap, sa sakripisyo, hindi nila alam kung ano mangyayari, pero hindi sila umatras. Nanatili sila. At anong mensahe para sa atin? Ngayon, ikaw naman. Ikaw ang kailangang magsakripisyo hindi lang para sa iyo, pero para sa mga susunod na henerasyon na maaapektuhan dahil sa pananampalataya mo. Kapag pinili nating maging tapat, kahit mas madaling magsinungaling, kapag nagdadasal ka kahit na wala ka namang nararamdaman, kapag pinapangatawanan mo at pinaninindigan mo si Kristo kahit may kumukontra sa iyo, yan ang nagbubuo ng pananampalataya, hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Kaya mga kapatid, ang imbitasyon sa atin ni Jesus, kung ikaw ay nahihirapang sumunod sa Kanya, huwag kang mawawala ng pag-asa. Manatili tayong matatag sa ating pananampalataya para yung susunod na henerasyon, lalakas din ang kanilang pananampalataya. Kaya manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, mahirap po sumunod sa inyo. At yun po ang nakakatakot na araw-araw naming hinaharap. Pero nawa, makita po namin yung pananampalataya ng mga nauna sa amin na kahit hindi nila alam, sumunod pa rin sila sa iyo. At kami naman ay bigyan niyo po ng pananampalataya rin para yung susunod na henerasyon, tumibay din ang kanilang pananampalataya sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po, mga kapatid.